Ano ba? Magandang hapon mga kakonek. Ako po si Divina Flores at narito po tayo ngayon sa Tugatog Public Cemetery kung saan po ay halos 4,000 na mga katao ang naririto upang bisitahin ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay. At ito po yung mga kagamitan na nakumpiska po ng ating mga kapulisan tulad na lang po ng lighter, nail cutter, alcohol, pabango, at iba pa pong mga ipinagbabawal po tulad na lang po ng sigarilyo. Ayan. At ito naman po ang ating help desk po kung saan po ay sila ang kaagapay po pagdating po sa paglolocate po ng mga pangalan ng mga namayapang mahal sa buhay. At ito naman po, dito naman po tayo sa City Health Department Medical Team kung saan po ay pag nagkaroon po ng mga hindi inaasahang pangyayari, sila po yung kaagapay po ng Malabon City Government po para masiguro po ang seguridad ng mga bibisita po ngayon dito sa Tugatog Cemetery. Ito naman po ang CSWDD or City Social Welfare Development Department po kung saan ay kapag po may mga bata na nawawalay sa kanilang mga magulang ay pwede po silang lumapit dito sa CSWDD. Nire-refer din po sa CSWDD yung mga ilang miyembro po na emotional po kapag po napapag-usapan na ang kanila pong mga namayapang mahal sa buhay ay wala pa rin po sa maayos na himlayan. At dito naman po, papasok po tayo ngayon sa Tugatog Cemetery kung saan ay makikita po natin ang ilan sa mga personnel po, sa mga security personnel. Kasama po dyan ang mga ROTC po mula sa City of Malabon University kung saan po ay sila ang nagsisiguro po para maging maayos at ligtas ang ating mga residente dito sa Tugatog. Manatili po tayong nakatutok mga connect. Ayan. Dito naman po tayo kung saan ay makikita po natin ang tinatawag na GSD or General Service Department po kung saan po ay sila ang nakatoka po pagdating po sa background music po at announcement po dito sa Tugatog Cemetery. Ayan. Dito naman po tayo sa QPAW o tinitawag po natin na Community Urban Poor Affairs Office po kung saan po ay sila po yung nakatoka sa pagbibigay o pagdidistribute po ng mga kandila at tubig po para sa mga residente po na naririto na nagpapahinga at dumadalaw po sa kanilang mga pamilyang namayapa. Meron din po dito, ipakita po natin ito. Ito po yung mga free foods na ibinahagi po ng Malabon City Government tulad na lamang po ng mga biskuit, ribisco po yan, mga crackers, ayan, biskuit po ulit, ayan. Meron din po silang free coffee, meron pong drinks, at iba pa pong mga pagkain na pwede pong kainin ng mga residente po dito para kahit papaano po, kahit naghihintay sila, ay meron po silang makain. Ayan. Dito naman po tayo, ayan, dito po tayo sa tent kung saan po ay dito po nagpapahinga ang mga residente. At yan, makikita po natin na ang iba po sa kanila, although andito po sila sa tent, meron din pong iba na naririto po sa Wall of Remembrance. At makikita po natin yung mga naging pagkakaiba po kumpara sa dati dito po sa Tugatog Cemetery kung saan po ay medyo naging maayos po at nagkaroon ng improvements po itong Wall of Remembrance at makikita po natin itong mga ilaw at iba pa pong mga infrastructure po para po mas maging quality pa po itong Tugatog Cemetery. At ayan, ito nga po yung tinatawag nila na Wall of Remembrance kung saan po ay dito nakalagay yung mga pangalan po ng mga matagal na pong nakalibing dito sa Tugatog Cemetery. At makikita po natin dito, ayan, makikita po natin dito yung mga residente po na dumalaw sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Ayan po, nag-alay sila ng bulaklak at kandila at dito po sila nakaupo. Ayan. Ayan. Patuloy po tayong nakatutok mga connect. Ayan.
Ngayon po ay makakapanayam natin si Nanay. Patuloy po tayo nakatutok mga connect dahil po makakapanayam natin ngayon si Nanay. Isa po sa dumalaw sa kanyang mahal sa buhay dito po sa Tugatog Cemetery. Ayan. Ayan. Isang magandang hapon po, Nay. We are from CMUI Connect po at ano po yung pangalan niyo, Nay? Marlene Roque. Ayan, siya po si Marlene Roque. Ayan. Ano po na yung mga napansin yung pagbabago po dito sa Tugatog Cemetery po kumpara po sa dati? Maganda rin naman ngayon. Kaya lang, ang problema, yung magkakamag-anak, nagkahiwalay-hiwalay magkakapatid. Tapos yung tatay ko, napalitan pa ng apelido niya talaga yon. Kaya lang, naging gitna lang yung ginamit na wala yung Isguera. Dapat Reynaldo Domingo Isguera. Ang nangyari, Reynaldo Domingo lang na wala yung Isguera. Kaya nahiwalay siya sa Isguera. Yung mga Isguera nalayo. Kaya dalawa yung iniikutan namin, paikot-ikot. Na yung pagpunta nyo po dito, kamusta naman po? Medyo hassle po ba? Naging mahigpit po ba yung pagpasok ninyo or madali naman? Hindi naman, maganda naman. Pero yung nabanggit nyo po kanina na na pabalik-balik po kayo dahil nandito po yung isa, nandun sa kabila. Nahirapan po ba kayo, di ba po? Oo, yun ang mahirap. Yung papantayin mo dito, papantay ka doon, babalik ka dito, babalik ka doon. Kasi yung kandila, siyempre, baka mawala, inaano namin, binabalik-balikan. Yes po, lalo na po ngayon na sobrang init pa, di ba, Nay? Oo, mainit pa. Maraming salamat po, Nay. Muli siya po si Nanay. Marlene. Ayan, maraming salamat po. Dito naman po tayo mga connect. Ayan. Dito po tayo sa... Ayan, ito po yung statue. Ito po yung statue na kung saan ay meron po ditong hiwaga na itong statue raw po na ito, kung makikita natin, ang anghel po ay nasa baba habang yung demonyo naman ay nasa taas. Kapag raw po sumasapit ang gabi, ang demonyo naman po yung nasa baba at ang anghel yung nasa taas. Ang rebulto po na ito ay kinilala bilang the Demon and Saint Michael the Archangel. Ito po ay original na ipinagawa ni Don Simon Bernardo po. Siya po ay isang deboto at relihiyosong tao. Ayan. Dito naman po tayo para ipakita sa inyo ang tinatawag nila na columbarium. Medyo malayo po siya, pero ipapaliwanag ko po na ang columbarium po na ito, dito po nakalagay ossuary kung saan po ay yung mga buto ay hindi pa po nakikremate. Ayan. At under renovation pa po siya o tinatawag nila continuous of improvements po. Ayan. Manatili po tayo nakatutok mga kakonek. Ngayon naman po ay makakapanayam po natin si Nanay Esperanza. Isang magandang hapon po, Nay. Kami po ay from CMUI Connect. Magandang hapon naman. Ayan, Nay, tanong ko lang po, kamusta naman po yung pagbisita ninyo dito sa Tugatog Cemetery? Medyo naging hassle po ba? Lalo po na mainit po ngayon. Sa ngayon po, mas maganda kasi maluwag, tapos hindi crowded yung tao, hindi para sa dati. Mas okay ngayon. Ayan, so mas okay po ngayon. Pagdating naman po, Nay, sa pagpasok nyo po dito, nagkaroon po ba ng mahigpit or medyo naging madali na po sa inyo pagpasok po dito, pagbisita po sa mahal niyo sa buhay na namayapa? Okay naman, hindi naman sila mahigpit. Open naman sila sa pagpasok. Di pares ng araw na crowded talaga ang tao. Ngayon parang yung tao na pumasok, maluwag na. Ayan po, so nagkaroon po talaga ng pagbabago na yun, kumpara dati ngayon, medyo maluwag na po. Ayan, maraming salamat po, Nay. Muli, si Nanay Esperanza. Ayan, si Nanay Esperanza. At ayan lang po mga kaganapan mula dito sa Tugatog Cemetery, mga kakunik. At ayan po, dito po nagtatapos ang special coverage ng CMUI Connect ngayong Undas 2024 dito po sa Tugatog Public Cemetery. At kasama ko po ang aking team na sina John Mark Humawas, James Carl Cacño, Juan Rafael Lardero, Christian Asis at Darrell, syempre Darrell Chavez. At ako po si Divina Flores, nakatutok
para sa kabataang Malabueño.